Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Sa mapagpalang pagbati ngayong maulan na araw na ito ng Lunes. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo team, ating Executive Producer Miss Jam Season, sa Master Control Susan Aison at si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pag-uusapan po natin sa unang bahagi ng ating programa ay ang ating kukuning pananaw mula sa isang kilalang ekonomista. Ito po ay patungkol sa National Expenditure Program for 2027. Kasi po for deliberation na po ito sa House of Representatives. At ang House Committee on Appropriations po nakatagda na pong simulan nga po ang deliberasyon sa Proposed National Expenditure Program o NEP. Yung po kasing NEP, galing po yan sa Executive Department. Yan yung budget na pinopropose ng Malacanang for fiscal year 2027. Ang House of Representatives tinatarget pong ma-approve ang national budget by October 9. Gamit ang temang people-centered growth for an inclusive and resilient future. Ang proposed 2027 national budget ay 21.7% ng gross domestic product at nagre-representa ng 6% pagtaas kumpara sa 2026 budget. Kasama sa National Expenditure Program 2027 ang mga sumusunod na proposed allocation budget. 111.984 billion sa unprogrammed appropriations. Unprogrammed appropriations, 111.984 for 2027. Ito naman daw ang pinakamaliit o pinakamababa in terms of nominal terms since 2019. Ayon po kay Acting Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang lowest proposed unappropriated o yung tinatawag na unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program, ang nominal terms na since 2019, at yung lowest na unprogrammed appropriations and may total expenditure program ratio since 1991. Ayon pa kay Kalihim De Leon, ang proposed unappropriated program o yung tinatawag na UA would i-restore daw po yung fund balance na nire-remit ng tinatawag nating Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024 at mag-provide ng funding para sa mga foreign assisted projects. Subject yan sa conditions prescribed by law. Sinabi rin ng kalihim na itong mga unprogrammed funds ay hindi nagbibigay ng unlimited spending authority sa mga ahensya ng gobyerno. Ano ba yung mga top agencies na pinondohan o napopondohan ngayon ng National Expenditure Program for 2027? Ito po yung Department of Education. Nasa top list lagi dapat ito Ang Department of Education is 976 billion pesos ang nakaalat sa kanila. Ang Department of Public Works and Highways, 644 billion pesos. Ang health sector, ibig sabihin kasama na po dyan ang Department of Health, specialty hospitals including PhilHealth, 353.8 billion pesos. Ang Department of Interior and Local Government o DILG, 332.5 billion pesos.
Ang Department of National Defense, 328.8 billion pesos. Ang transportation sector, that includes DOTR, pati yung mga ano natin, rail authorities natin, yung mga rail agencies, 302.2 billion pesos. Ang agriculture, mayroon pong 261.7 billion pesos. Ang Department of Social Welfare and Development, 241.6 billion pesos. Ang CHED at saka mga yung mga state universities and colleges natin, binigyan po ng 176.5 billion pesos. At ang hudikatura ay binigyan po ng 86.3 billion pesos. Ayan. Okay, pero bukod dito sa National Expenditure Program, may maganda ring balita na natanggap tayo dahil nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance na tinatawag na 200 million euros o mahigit kumulang sa 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agence Francaise Development o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa marine ecosystem, para sa Blue Economy Development. One program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin din po ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ayan. So, ito nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating RCBC Chief Economist. Walang iba kundi si Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back to Global na Tayo. Ay, magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Thank you very much po for gracing again our program Global na Tayo. Unahin ko muna itong ang inyong assessment, lalo-lalo na dito sa National Expenditure Program na 2027. Mag-i-start na po kasi ang deliberation nito. 7.2 trillion pesos ang nakalaang budget for 2027 under DNEP. At sa tingin niyo po ba, sa inyo po bang pag-aaral, ito po bang budget na ito ay maituturing tulad na sinabi po, people-centered dito? Do you agree on this based on your evaluation? So far, Sir Ray, kasi yung yung highest po talagang edukasyon, no? Basic education. Pag sinama pa yung higher education, 1 trillion yan, no? So, syempre, nandun din yung other social services, yung healthcare. So, yun, talagang yun. Well, dapat ramdam talaga ng ordinaryong Pilipino, lalo na yung poorest of the poor. At investment approach yan kasi pag maraming makatapos sa pag-aaral, maraming aangat sa kahirapan, no? Mas maraming tao yung may oportunidad na ganun binubuksan, no? So, syempre, importante rin po, Sir Ray, kasi that's faster than economic growth, yung na yan, no? Yung budget ng bansa natin. Tapos, yan, yung more than 20% yan ng ekonomiya natin, no? Kaya, well, kasi ganito, yung challenge po talaga ngayon, Sir Ray, yung catch-up spending kasi medyo, lalo na sa infrastructure, medyo since last year, may underspending pa po no? Yung early this year, down pa ng, siguro as of May, mga down ng 30%, no? Yung earlier than that, down ng almost 50% year on year. Kaya, bunsod pa rin po yung dahil sa anomalous flood control project. So, yun po kasi yung hinihintay na lang ng lahat, no? Although narinig naman natin sa FOCAP last week, no? Pati doon sa EDJAP na pa-prioritize yung catch-up spending to make up for the underspending late last year. Kasi yun po yung magpapamprime ng ekonomiya natin, Sir Ray. Lalo na, kasi yung prinsipyo dyan, dapat it's based on better governance standards. No? Kasi kahit nga nitong taon na to, yung January 5 na paso yung budget this year, wala na yung mga controversial insertions. No? Ano na yun? Based on better governance standards. Ngayon, yung catch-up spending, kasi maaring yung iba may pangamba, may takot, no, dahil nga dahil may mga nakasuhan, may mga, 'di ba? May mga nakulong. So, kaya medyo maingat, no? Pero ganun pa man din po importante. Kasi kailangan talagang yan kailangan paandarin yan, no? Nandiyan na yung pondo. It's a matter of, well, bukod sa infrastructure, pati rin po yung ibang budget items, no? Yun po kasi talaga yung challenge, yung utilization.
no? Mhm. At siyempre dapat walang yung ngayon may na yun, based na yun and hinge on anti-corruption measures, meaning to say walang Alright. nasasayang, walang Mhm. nawawala. Kaya kasi unang-una, Sir Ray, bibilis yung ekonomiya natin kung indeed, kasi yun, pinramis yan early this year, first half. Let's see kung ito, second half of the year, kung kasi kaya nga po yung economic growth 2.3% ang huli. Kasi yun po yung missing element, missing link, no? Yung accelerated na spending, yung Okay. catch-up spending. Pero Kasi Sir Mike, opo. itong 2027, itong proposed 2027 national budget amounts to 21.7% ng GDP, gross domestic product. Do you think yung sapat lang, tama lang yung ratio na yun, 21.7% sa GDP natin? Kasi lately medyo lalo pang bumaba ang gross domestic product natin, 'di ba? Sa huling pinalabas na datos. Ay, opo, Sir Ray, kasi hindi naman yan nalayo sa mga nakaraang mga taon. Kumbaga mabilis naman yung growth, eh. Kung 6% growth yan, yung economic growth, so far ang average niya mga 2.5, no, yung first half of the year. So, yun na lang po talaga yung hinihintay, Sir Ray, kasi nandiyan naman yung mga budget, yes. Yung paggamit na lang po na yung utilization, yung rollout na Mhm. medyo mapabilis, no? Kasi Mhm. and understandable kaysa naman mapunta sa korapsyon, medyo maingat na lang muna, no? Kundi yung Mhm. iba natatakot din baka makasuhan, no? Kaya sobrang ingat nila sa pag-disperse. Pero yun po yung hinihintay. Yun po yung bottom line. Dapat po talaga umandar yung para mapam-prime economy. Kasi biro nyo, nabinbin yung mga infrastructure projects na dapat umaandar na since late last year, Mhm. no? Ay dapat yan, may naglikha ng trabaho, maraming economic activities, yung supply chain yan, yung mga suppliers yan, raw materials, tsaka yung kung saan dumadaan yung mga various infrastructure projects yun. Kasi may iba-ibang supply chain yan eh. Ultimo, small businesses na nag-cater doon sa mga nagbi-build niyan, no? Kaya mabagal po yung economic growth. Yung po yung missing element po, Sir Ray. Yun kahit yung mapa this year, hanggang next year, ganun din po yung talagang kailangan, medyo bilisan na yung rollout para umandar yung ating ekonomiya. Bukod pa doon, Sir Ray, kasi pag, kadugtog po niyan, Sir Ray, kung talagang mapasa pa po yung priority reform measures na to level up the governance standards, yung anti-political dynasty bill, yung reforming the party list system, yung Cadena bill, tsaka yung creation of an independent people's commission. Well, that's greater transparency and accountability on Mhm. government spending. Mhm. Babalik maaangat yung kumpiyansa, yung investor sentiment and confidence. Kasi isang drug din po yan, Sir Ray. Kumbaga kadugtong yun eh. Okay. Parang Pero bibilis talaga lahat. Opo. so in sabihin na natin in layman's term, Sir Mike, what can entice investors to invest again dito sa Pilipinas? Kasi itong latest GDP figures, medyo kinagulat ng iba, 2.3% lang ang GDP, compared pa dun mas mababa pa ito sa 2.6. I guess yung yung pinakahuli, then yung sumunod is 2.3. So meaning hindi nakapagpo-produce ng ganun ang ekonomiya, kaya 2.3%. So may pagkukulang sa investment, and so paano, how can this budget 2027 entice more investors in the Philippines? Hindi lang yung pledge, hindi lang yung commitment, kundi talagang foreign direct investment. Yun po talaga, Sir Ray, kasi magmula na yung anomalous flood control project, nag-wait and see po muna yung ibang investors. Kaya bumaba po yung investment sa 9%. Wait and see po muna sila. Tsaka may options din sila na ibang bansa sa buong mundo. Kaya importante talaga na, although before the war, nasapawan lang kasi ng gera, Sir Ray. Kaya bumagal po lahat. Pero Mm. before the war, yun na po yung commitment. Di ba? Mhm. Yung economic team, punto mo yung Pangulo mismo, late last year pa, November till December, ipapasa yung reform measures na yun. Kasi yun ang magpapabalik ng kumpiyansa. At kung umubuo na, bibilis na yung economic growth, no? Dapat ang potential natin, 5 to 6% eh. We were one of the fastest growing economy. So yun na lang po yung hinihintay. Yun na lang po talaga yung catch-up spending na yun.
And kung talagang ano rin, syempre pina-prioritize na rin sa Kongreso 'yun, yung pagpasa nun, 'no? Let's see kung mapasa na rin yung mga reform measures na 'yun, 'no, to alleviate the Okay. governance standards. Kasi yun po yung mag-i-improve ng sentiment and confidence at lalo mag-i-invest po uli yung mga lalo yung mga both local and foreign investors, 'no, yung mga foreign direct investments. Kasi yun na po, medyo ta's hindi pa po nakatulong yung giyera sa Middle East, Oo, 'no? oo. Nasapawan po na siya kasi maayos na lahat dapat, bago maggiyera, 'no? Mhm. Maganda na yung markets natin, yung nasa more than 1 year high na yung stock market, yung interest rates among the lowest in more than a year. Yung Mhm, peso, mhm. the strongest in 4 months. Naantala ng giyera si Rey, kasi kahit buong mundo nag-ambag din yun na kasi pagka yung tumaas yung crudo, tumaas yung inflation buong mundo, so yung mga tao, yung mga negosyo, mas mabilis yung pagtaas ng presyo kaysa sa kita. So nagtitipid sila. Ito yung medyo painful phase na buong mundo yan, 'no? Ah, y Mabagal yung consumption muna, 'no? Oo. Kasi Pero conservative po muna. okay. Pero Sir Opo. Mike, ito, meron din nakapasok sa proposed ng NEP na unprogrammed appropriations. Ano po? Meron silang UA, Unprogrammed Appropriations Fund. Ibig sabihin, medyo malaki-laki din yung pondong nakalaan dito. 100 dun sa NEP, ang nakalagay is 111.984 billion pesos in unprogrammed appropriation. Hindi ba ito dapat tignan din ng mga ekonomista, o ito ba yung sinasabing makatutulong upang ika nga maibalik yung maibalik sa sigla yung government spending? Ring part of which actually transparent naman po sila, Sir Ray, kasi nung Biyernes, yung economic team nag-present sa EJAP, Economic Journalists Association of the Philippines, inattendan ko rin naman, 'no? Tapos sa POCAP din naman ng Pangulo, 'no, with the foreign correspondents, mga foreign journalists, 'no? So, clarify naman po ng economic team 'yon, yung ano naman, nabawasan naman 'yon in recent years, 'no? That's part of good governance and transparency. And nakalaan talaga yung karamihan do'n sa PDIC. Kasi dahil tumaas yung deposit insurance, to 1 million pesos per depositor per Mhm, per bank, 'no? mhm. So, yun po, nakalaan po talaga yun do'n sa tinatawag na deposit insurance fund nila. Kasi Okay. nag-remit na sila, pero kailangan din po yun dahil nga tinaas yung deposit insurance from 500,000 yung insured deposit sa ating general yung depositing public, ginawang 1 million pesos per depositor per bank. Kaya kailangan po ng kaya yun po yung adjustments na kailangan gawin na ibabalik po uli yun, yun nakasama po sa inallocate yun, 'no? Yung sa UA na tinatawag na yun, 'no? Okay. Parang ang plano 57 billion this year na ibabalik yung ni-repeat earlier kasi nagre-remit yung mga GOCCs, yung mga profitable, So, dahil nga special case 'to na, dahil nga tumaas yung deposit insurance, 57 billion this year and 50 billion next year. Mhm. So, total of 107 billion. So, consistent naman po dun sa figure, Sir Ray. Mukhang transparent naman po yung pagkasaad po dun sa, UA na yun. Alright. So ibig sabihin itong UA na sinasabi is related para ma-restore yung balance ng remitted ng Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024. Tama Well, po opo, ba? yung gano'n po yung previous years po, 'no, Okay. parang yung dati Dun nila ni-remit, ibabalik lang naman dun po, pupunta, dun correct. ibabalik lang dun. Okay. Opo, O saan dahil sa okay. kailangan dahil do'n sa deposit insurance fund na nakasaad din po sa batas 'yun, Sir Mm. Ray, na dinoblehan 'yun. Kasi kailangan talaga yung ano na 'yun, as a matter of financial prudence, Mm. Pero ito rin bang UA na sinasabi, makapagbibigay din ba ito ng funding para sa foreign assisted projects, Sir Mike? Well, kasi karamihan yung bank po nun sa PDIC talaga, 'no? Yung ito at least yung kanina yung naibalita din po, 'no? Kasi yung maybe in another form, yung mga ODAs, yun po yung tinatap ngayon, 'no? Mhm, Kasi dahil mura yung ODAs, Yan yung mga tulong ng mga sovereign countries like sa France, yung binanggit ko mhm, kanina. Malaki mhm. din po yun, 'no? Pati yung ibang countries na nag-commit din, pati ibang multilaterals, di ba? Yung lately, yung mga ADB, yung po kasi, talagang strategy rin yun kasi mas mura yung ODAs. Tapos Alright. mas may grace period, tapos mas better terms, 'no? Okay. Bukod sa murang interest. So, yun po yung tinatap din.
Well, sige, medyo tumaas yung kategorya ng bansa natin, upper middle income country. Pero may eligibility pa po yung bansa natin, at least yung Alright. ating assessment for the next 2 years. Pwede pa naman po karamihan dun You sa you mga mentioned developmental programs. you mentioned, Sir Mike, yung bansang France at yung blue economy. Nakakuha tayo ng ika nga humigit kumulang sa ika nga 14 na bilyong pisong pondo or 200 million euros, equivalent to 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank. Ito'y para sa tinatawag na blue economy. Pwede bang maipaliwanag mo sa amin kung ano ibig sabihin ng blue economy at paano makakatulong itong ika nga pondong nakuha na ika nga 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank sa blue economy? Sir Ray, kasi syempre yung ano rin natin, iniingatan natin yung marine resources natin, yung mga water resources natin, no? Dahil ano yan lalo na ngayon, di ba, kailangan sustainable po lahat at kasi yun po yung advocacy din ng iba't ibang bansa, no? Na lalo pa nating ma-harness mabuti ang mga marine resources, no? Mhm. Yung mga kasi we're an archipelago so malaking ambag yan. At isa rin yan sa gap na kailangan mas malaki pa yung ambag ng agriculture and fishery sector, no? At the same time, protektado po dapat yan kasi nga yung kasi merong ang ibang claims in recent years na yung ocean and water pollution, no? Dapat talaga pagtuunan po ng pansin yun. Kita naman natin itong huling mga itong mga bagat, no? Kasi medyo indirectly yung mga basura doon papalabas din sa mga waterways, sa mga papalabas din sa mga ano natin nati-threaten yung ibang marine resources. So medyo integrated po yun, yung sustainability noon, yung yan kasama din doon. Syempre dapat ma-manage din mabuti yung kita naman natin, no? Yung nilinis naman yan, di ba? Daang truck ng basura yung kailangan oo. linisin, di ba? Lalo na Sir Mike, ngayon itong mga tag-ulan, pagbaha, di ba? Katakot-takot ang basura pumapasok sa mga estero sa loob ng mga syudad galing sa dagat. Nakita mo yun, yung halos pwede na maglakad ang tao sa ibabaw ng basura doon sa mga ilog natin. Integrated po yan, Sir Ray. Exactly. Tapos, syempre, dugtong-dugtong po yan from the upstream to the downstream. Kasi water resources din natin, yung dapat sufficient, no? Lalo na ngayon, dapat marami rin dapat handa tayo sa mga opportunities na binubuksan na pinto, no? Kasi yung mga investments na paparating, no? Yung related sa AI, gagamit yan ng mga utilities. Yung kahit tayo pa lang dito, yung water resources natin, di ba? Yung supply yung security ng supply sa Metro Manila, sa mga key cities, at syempre sa agriculture din, no? Kasi lalo na ngayon, tingnan nyo, kasi from time to time, we have a monster El Nino. The strongest El Nino na paparating, ngayon hindi pa natin nararamdaman, nagbabaha pa po Pero nag-uulan pa, nagabagat. Pero itong later this year, this would be the strongest El Nino in 76 years since 1950. Kasama po yan doon. Yun sa So itong pera na mula sa French Development Bank is considered as what? Foreign assisted project, ODA? Opo, multilateral. So multilateral. Ito yung mga ganitong klase ng programa na poponduhan o at least partly poponduhan sa ilalim ng National Expenditure Program ng 2027. Opo, Sir Ray, kasi at least specifically tutok doon kasi otherwise at least yun na tumutulong na yung mga donors na mga mababait na countries na nagbibigay sa atin ng assistance, no? Kasi that's talagang targeted na identify nila na may foresight sila dapat may abang tayo diyan, no? Hindi yung kung kailan huli na ubos na. Kita naman natin yung, di ba, yung reports nga recently, yung anggat daw below the normal level, no? Yung dapat ma-secure yung water supply natin from the upstream pa lang yun. So, so when we say blue economy, that means yan yung mga marine resources, and of course, when we say marine resources, yun yung iba't ibang mga nakukuhang yamang dagat sa karagatan, and probably even sustainable sources of energy na manggagaling sa karagatan. Tama ba yung assessment ko na yon, Sir Mike?
Oo, Sir Ray, kasi dun talaga yung future, yung foresight, Kasi una dun sa dagat, meron din mga ano, bukod dun sa lamang dagat, 'no? Kasi kita naman natin ngayon, may nagkaka-dispute pa, 'di ba? Yung territorial dispute dahil diyan sa mga marine resources na yan, Mm. pati marine territory, Mm. territorial waters. Ah. Kitang-kita na-acknowledge din po nila yan, Sir Ray. Kasi yung food supply dun din nakadepende, 'no? Alright, okay. Kaya integrated yan from upstream to the oceans, 'no? Integrated po yan yung pag-manage ng waste, 'no? Kasi yun nga yung claims na one of the biggest polluters yung Philippines sa ocean. So dapat matugunan po yun habang may pagkakataon pa at maging sustainable. Kaya nga po hina-harness din po yung ano rin from time to time may mga yung ibang-ibang bodies of water, meron ding ano yan. Minsan may sinasara temporarily para paramihin yung marine yung ano po doon, yung halimbawa Okay. pagka yung mga isda, no? Tapos at the same time, kasi yung food security nakadepende rin po 'to pati livelihood din ng ating fisher folk Alright, kasi may you gaps pa po talaga sa alright. agriculture. Sir Mike, Productivity you side. mentioned food security. Okay? Food security. Pag sinabi nating food security, ang unang-unang dapat makinabang diyan yung ating mga mahihirap na mga kababayan, 'di ba? Yung talaga nasa laylayan. May lumabas po kasi na National Social Weather Survey nung June 20 to 29 na nakita na itong self-rated poverty ng mga Filipino family sa kanilang sarili ika nga bumaba ng 3 points. Ibig sabihin yung mga mahihirap natin yung ating mga kababayan, nire-rate nila yung sarili nila as mahirap or poor. Bumaba ito ng 3 points from 52% nung Marso ngayon po 49% na lang ng June. Okay? Sa tingin niyo po ba itong pagpapakita ng pagbaba na ito ng self-rated poverty ay sumasalamin sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno, Sir Mike? No, maaari Sir Ray, kasi alam naman po talaga ng ano yung naka-identify naman po lahat yun. Dapat consistent ka, Sir Ray, sa dami ng intervention measures, no? Mhm. Lalo na itong taon na 'to, 'di ba, yung mga targeted na subsidies, 'no? Dapat nag-reflect yun. Yung Oo. targeted, yung meaning yung pinaka-vulnerable sectors like, 'di ba, yung transportation, agriculture, pati rin yung sila yung binigyan ng targeted na subsidies para well, it helped them kumbaga parang get by, 'no, yung makaraos sila sa mga pangangailangan sa araw-araw, 'no? Kasi otherwise kung wala yun, tumaas yung kahirapan, 'no? Mhm. Pati rin po yung siyempre, yung mga temporary po yan, mga ayuda, sige fine, maaaring nakatulong din po yun. Parang relief measure yan Mhm, to tide them mhm, over, mhm, given mhm. this challenging environment sa inflation, Okay. mataas na presyo ng krudo. Pero Sir Ray, wala pa nga po yung wage hike diyan dahil TRO, 'no, 'di ba? Wala pa Mhm. po yun. Pero at least yung mga yan, kasi mas sustainable po talaga. Alright, pero Kitang-kita yung yung budget items, Yung meron pang isang lumabas na resulta mula dito sa survey na ito, Sir Mike. Yung self-rated yung self-rated not poor o yung kino-consider nila yung mga kababayan natin na kino-consider nila yung sarili nila na hindi mahirap or not poor. Batay dito sa survey na ito, tumaas ng 2 points from 35% to 37% ang nagsasabi na hindi nila kino-consider ang sarili nila bilang mahirap. Tumaas ito ng 37% from 35%. So, ibig sabihin, ito ba ay resulta rin ng mga fiscal reform, financial reforms at yung mga availability ng mga financial programs and assistance ng gobyerno para sa ating mga kababayan? Ito sa kabila sa kabila ng mga kinakaharap natin mga problema sa ekonomiya both inside and outside the Philippines, Sir Mike. Nakakatulong po yun, Sir Ray, kasi kahit papaano, 'di ba, na-manage yung presyo ng local rice, 'di ba? Na-cap yan at some point, So, tapos yung bukod dun sa subsidies, sa mga assistance program, at then yung 'di ba, dadagdagan din yung social spending, 'no? So, tapos at siyempre Sir Ray, mas sustainable yung mga hanapbuhay at trabaho. Kasi habang maraming may kabuhayan sila, yun talaga yung tunay na yung masasabi talaga na umangat sila sa kahirapan at, yung self-rated poverty, bumaba at,
yun nga, i-consider kasi yung mas sustainable po yung bigyan mo silang hanap buhay, 'di ba? Meron din mga programa na nagbibigay ng hanap buhay sa ating lalo na sa mga poorest of the poor na kababayan natin, 'no? Kaya yun Mm. po, yung nakatulong din po yun kasi kikita sila, 'no? Kahit Mm. papaano Sir Ray. So kasi ang laki ng budget na allocated dun sa yung social services bukod sa edukasyon, eh. So, yun po yung importante Sir Ray, yung paglikha ng maraming oportunidad na kumita sila at gaganda pa po yan pagka yung catch-up spending po na yung gap do sa infrastructure, 'no? Mm. Lalong lalago yung ekonomiya at susunod-sunod po yan Sir Ray, eh. Kasi sa kalagayan na 'to, 'di ba mababa pa yung Oo. economic growth, lalo pa mag-i-improve yan Sir Ray Alright. pagka na-accelerate yung mga proyekto na yun at Yes. naglikha ng maraming trabaho na Okay. delay lang naman kasi dapat talaga umaandar na po talaga yan since late Alright. last So, year. Sir Mike, based on your assessment as an economist, together with, of course, siguro nakikipag-usap din naman kayo sa iba pa nating mga ekonomista, sa banking industry. So, you see this budget as proposed by the executive department. Sa ano kasi yan, galing sa executive department yung NEP. So, you see this as sabihin na nating budget that could really help push the Philippines next year para makabangon tayo sa nararanasan natin ngayon sa ekonomiya, lalo-lalo na makabawi tayo sa gross domestic product, sa manufacturing, at lalo pang ma-promote ang kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng national budget na ito 2027. Ideally Sir Ray, kaya talagang kung ma-deploy yan, ma-roll out yan kaagad-agad, ma-utilize mabuti. Kasi minsan ito yung challenge, yung nandoon na yung budget, yung paggastos na po talaga ng mabuti. At syempre, more important, Sir Ray, yung anti-corruption measures, no? Okay. Yung good governance. Kasi parang cancer sa lipunan yung corruption. Well, parang in many years kung efficient yung pagkolekta ng revenues ng pamahalaan natin, no? Dahil nga sa good governance. Tapos yung more disciplined yung spending, yung yung anti-losses, anti-corruption, anti-wastage. So nandun yung fiscal discipline. Yes. So yun, mas kukonti yung ninipis yung budget deficit. Alright. Yung kailangan utangan, mas kukonti. So at babalik yung kumpiyansa ng foreign investors. So Alright. time and again, it has been proven, Sir Ray. So kumbaga, the ideals are already in place and to make everything conducive, di ba? Okay. So it's really a matter of implementing it well. And of course, yung priority reform measures. Kasi ngayon, syempre, Alright. kailangan timely mapasa yan on a timely basis. Importante po yung Sir Ray. Kung mapasa yan, dapat Okay. Kasi minsan nagiging drag yan sa economic growth pag delayed. You're Although right. in fairness, this year, January 5, napasa naman po almost on time. Kaya yun po, pati yung isabay na rin yung reform measures na magbabalik ng kumpiyansa sa ating ekonomiya. Kasi Alright, with that- syempre nasa scoring yan ng foreign investors yung governance Okay, sige. With that, Sir Mike, gusto ko mapahabain tong ating usapan. We're running out of time, pero as usual, we appreciate very much your deep insights, professional deep and objective insights on this budget, and hopefully nga, sabi mo nga, yung mga positive at encouraging outlook para dito sa budget na ito will be something to look forward to in 2027. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Si Mr. Michael Ricaport, ang ating RCBC Chief Economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.
Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balik po ang programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magnitude 7.7 earthquake o lindol tumama sa Indonesia. Maaga nung Sabado. At daang-daang batay po sa mga initial reports maraming mga building sa region ang naapektuhan na damage ng nasabing lindol. At sinundan pa ito ng mga magkakasunod na aftershocks. Tumama po yung lindol sa isla ng Flores. Mga around 5 to 6 in the morning local time sa Indonesia. Meron tong lalim na 15 kilometers at ika nga po sabi nga nila ito kasing itong Flores Island tinagurian itong gateway kasi a chain of islands ito sa Indonesia at itong Flores Island tinagurian itong gateway sa Bali. Yan, sa Bali at saka doon parang meron pa yung Komodo, di ba? Marami pong mga turista doon. At pag sinabi natin maraming turista, marami rin tayong mga Pilipino na maaring nagtatrabaho doon sa tourism industry. Kaya't minarapat po natin makausap ang ating Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia para kamustahin sila at yung ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho na sa Indonesia. Kasama po natin mula sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia, Consul General Gona Ranau Musor. Magandang umaga po, Congen Musor. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga naririnig po ba ako? Opo, narinig po na. Pero kung maaari po sanang lumapit kayo ng konti pa para mas maganda yung audio. Sige, pero alright. Anong oras na po ngayon dyan, Consul General Musor? Ngayon po ay 8:36 a.m. po ng umaga. 8:36 a.m. ng umaga. So, advance kami ng isang oras sa inyo. Oras po. Well, Tama po. opo, Consul General Musor, unang-una napatawag po kami dahil dito sa tumamang lindol sa Indonesia, 7.7, dyan po sa may island ng Flores. Kamusta po ang sitwasyon ngayon at kamusta po yung ating mga kababayang Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dyan sa Indonesia, particular dito sa island ng Flores o dito sa region na ito, Consul General Musor? So far po naman, wala pa po kaming nare-receive na balita na may mga kababayan po tayo na naapektuhan. Actually, kukonti lang po yung mga Pilipino po na recorded na nakatira sa East Nusa Tenggara or where Flores Island is located, around 92 Filipinos. So kukonti lang po. Naramdaman po nila of course, yung lindol, but wala naman pong naging sakuna po. So meron tayo dong 92 Filipinos? Yes. So Okay. it's not just in Flores, but the whole East Nusa Tenggara, where Flores Island is located. Okay. Doon sa buong region na yon, we have 92. Tama po ba yung dinig ko? Yes, for that particular region only in Indonesia. Okay. Pero wala naman pong recorded na nasaktan o reported na nasaktan sa kanila, So far po, wala po kaming na-receive na balita. Of course, yun nga lang po na medyo nagulat nga po yung mga contact po natin ng mga Pinoy doon. Pero they're in good condition naman po. Pero hindi naramdaman din po ba yan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Indonesia, lalo na yung mga kalapit na rehiyon dyan sa island ng Flores? Kami dito sa Jakarta, hindi po namin masyadong hindi namin naramdaman yung lindol. So, kaya naman po, doon lang po talaga kasi yung Flores Island po, mas malapit po siya actually sa East Timor, which is another country. Okay. So, doon po siya mas malapit. So, pero dito po sa Jakarta po, hindi po namin naramdaman po yung lindol. Opo, kasi gusto din namin malaman, ma-confirm kung kamusta yung sitwasyon, hindi lang ng mga kababayan nating Filipino na nagtatrabaho diyan, kundi yung mga iba pang, yung Indonesian national. Kasi may mga lumalabas sa mga social media na ang haba ng pila na humihingi ng tulong, pagkain, tubig, na naapektuhan ng lindol. Ganun din, yun ba yung nakikita nyo na yung sitwasyon dun sa lugar, sa rehiyon, Consul? Yes po, actually nakita nga po namin yung mga video footages po, marami pong mga infrastructure po na nasira. So yun nga po talagang
nakakaawa pong tingnan po yung mga kaibigan po natin mga Indonesians na apektuhan dun sa lindol. Pero so far pa naman po, we're just waiting for a formal call from the Indonesian government if they will be requiring any international assistance. Pero sa atin naman po sa Pilipinas, of course, kung ano po yung pwede natin may tulong, we are ready naman po. We're just waiting for the international call from the Indonesian government if in case they would need international assistance. Ayun, okay. Wala naman pong wala naman po tayo mga kababayan dito sa Pilipinas na tumatawag na dyan sa ating embahada at nangangamusta kung kamusta yung mga kababayan. Baka may kamag-anak o kaibigan sila na nagtatrabaho dito sa rehiyon o dito sa Cali. Flores Island. So far, wala naman po. Although yun nga, after nung mangyari nung lindol, nag-post po agad po kami ng announcements sa social media pages po namin to update our kababayans. Not just here in Indonesia but also do sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. And we provided them our hotline number. So in case po may mga queries po, we can easily address them. But personally, like ako, I've received a few messages from colleagues and family nangungumusta po. And sinabi naman po namin na kami naman po dito sa Jakarta is we're doing good. Hindi po namin naramdaman po yung din. At least safe din ang mga officials kayo at iba pa natin mga officials at staff ng ating embahada. Ngayon, pero maalala nyo kaya, Consul General Musor, kung kailan yung last time na nakapagtala ng ganitong kalakas na lindol sa Indonesia? Well, actually, ito nga po ang lakas po dahil 7.7. Oo. Tapos, kung kanina lang sa morning may lumabas na balita na may lindol ulit kanina lang, 5.9, although mas mahina po siya. Pero dito po kasi sa Indonesia po, it's natural occurrence. Kumbaga parte na nung parang way of life nila yung lindol. Kung sa atin po, sanay na po tayo sa mga bagyo, ulan. Dito naman po, normal occurrence na rin po yung pagkakaroon ng lindol kasi nga po marami po silang mga bulkan. Pero I think gantong kalakas, parang I don't think this has happened before. So kaya grabe yung naging media attention nung mangyari ito nung last Saturday. Alright. Okay, that's good to hear, Consul General Musor, na okay po kayong lahat sa ating embahada, or all of our officials, embassy officials and staff, and of course yung ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Indonesia, particular dyan sa Flores Island at sa rehiyon na tinamaan ng 7.7 na lindol. Maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang gustong iparating na mensahe paunawa sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon dito sa Pilipinas at maging dyan po sa Indonesia. Go ahead po, Consul General Musor. Well, yun lang po, we just wanted to update our kababayans, lalo na yung mga pamilya nila sa Pilipinas na everything is okay naman po. We're lucky na kukunti lang yung mga Pilipino dito sa Indonesia. So, kaya at least we're not that much vulnerable when it comes to these natural disasters. But we continue to monitor the situation kasi katulad nga nung nasabi ko kanina lang umaga nagkaroon ulit na parang aftershock sa Flores Island and before that nung sa North Sumatra. So we are continuing to monitor the situation and if there are any updates, please just check our online platforms for the latest update on what's happening here in Indonesia po. With that, maraming salamat po, Consul General Musor, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. And always, stay safe po. Maraming salamat po. Alright, ang ating pong Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia. Kasama po natin si Consul General Gona Ranau Musor. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Right, bago tayo magpatuloy sa ating programa, shoutout muna kay Sean Carl Flores at ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, nakikinig at nanonood po sa atin ngayon si Sean Carl Flores. Nag-aaral siya ng Associate in Computer Technology sa May City College of Angeles. Good morning sa iyo dyan, Sean Kyle Flores. Wala raw sila pasok ngayon, buong levels, public and private sa Angeles City. Dahil na rin po sa habagat at pagulan. Speaking of Pampanga, kamusta po yung mga kababayan natin sa Makabebe? Diyos ko po, Panginoon ko, makanano kayo ngin. Makanano kayo ngin ken diyan sa Makabebe, Pampanga. Itong aking mga kabalen. Hindi na ho yata bumababa yung tubig sa Makabebe, Pampanga kasi river catch basin ang Makabebe, Pampanga. Yung kahabaan ng Pampanga River na yan, catch basin po ang Makabebe. Ang problema, hindi kaagad nasusolusyonan yung flooding dyan. So, mas matagal bumababa ngayon ang tubig sa Makabebe. Diyos ko. Parang water world na rin po sila dyan. Ano ba ginagawa ng DPWH dyan, ng Region 3, DPWH, ng National Government, Secretary ng DPWH? Ano pong nangyayari? Si Governor, si Nanay, di ba? Si Governor Pineda, Governor, napapabayaan na lang natin ang Makabebe? Makanano? Anong gawa natin sa Makabebe? Alright? Nakakaawa po yung mga kababayan natin dyan sa Makabebe. Hindi na sa Makabebe, kundi sa iba pang mga lugar na talagang halos hindi na bumababa ang tubig baha. Lalo pa ngayon, itong sabi ng Pag-asa, ito pong habagat, itong pag-ulan, tatagal pa. Ngayong buong linggong to. Merong ang forecast hanggang buong buwan ng Agosto. Sus Maria Josep. Paano na? Ano po? Kaya itong budget na ito, itong National Expenditure Program na pinropose for 2027, merong pa ring mga unprogrammed appropriations. Babantayan natin yan, yung mga unprogrammed appropriations. Tsaka, ano po yan? Merong mga flood control projects na binalik. Okay? So, babantayan po natin yan. Baka mamaya maulit na naman yung mga anomalous flood control projects. Pero palagay ko, sa nangyari dito mga nakalipas na taon, mga nakalipas na buwan sa pag-expose itong mga anomalous flood control projects, gising na't mulat na mga mata ng taong bayan. Babantayan po yan. Yung mga kongresista natin dyan, na magde-deliberate dyan. Okay, yung mga senador natin, kayo rin, malapit na ang eleksyon, 2028 na, malapit na, kayo rin. Samantala, narito muna ang ating Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Sa ating Balitang Global, 18 kabataan kabilang sa mahigit na 70 nasawi sa pagtaob ng ferry sa bansang Zimbabwe. Hindi po bababa sa 70 katao ang nasawi, kabilang ng 18 kabataan sa pagtaob ng isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe, ayon po sa ulat ng CNN World. Batay sa investigasyon ng mga otoridad sa Zimbabwe, overloaded ang lumang ferry na bumiyahe mula sa bayan ng Kariba patungo sa mga fishing community sa Hilagang Kanluran.
Tinatayang may mahigit sa 153 pasahero ang ferry kung saan kaya lamang nitong magsakay ng 70 katao. 77 sa mahigit na 153 sakay ng ferry ang nagawa naman pong mailigtas ng mga responding rescuers. Sa inalabas na tala ng mga otoridad, sa 16 na kabataan na nasawi, nagkakaedad po ng 10 taong gulang pababa. Meron pa nga po isa dyan, 1 taong gulang ang nai-record. Ang Lake Kariba, ang pinakamalaking artificial na lawa sa buong mundo. Ginawa ito ng itayo ang dam para sa ilog ng Zambezi. May habang 200 kilometro at 40 kilometro ang lapad. Sinimulan gawin ang man-made na lawa sa huling bahagi ng taong 1950. Balitang Global. Balitang Global. Balitang global pa rin, dadako pa rin tayo dito sa State of Hormuz. Sa State of Hormuz, gagawing teritoryo ng Estados Unidos. Itatalaga ni US President Trump ang State of Hormuz na teritoryo nito sa nalalapit na panahon. Ayon naman yan sa report ng Al Jazeera. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang talumpati sa isang police academy sa New York. Pinunto ng US President ang kasalukuyang naval blockade ng US Navy sa State of Hormuz kung saan walang nakakaraang sasakyang pandagat nang walang pahintulot mula sa Amerika na siyang ginawa niyang basihan sa kanyang napipintong deklarasyon. Agad naman itong kinontra ng Iran at tinawag na nonsense ang panibagong pahayag ng US President at nananatili pa rin ang kontrol ng nasabing waterway sa Iran. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi na ang Strait of Hormuz ay sa Iran at mananatili sa poder at kontrol ng Iran. Balitang Global. Balitang Global. Okay, yan po ang ating balitang global. And speaking of Makabebe, Pampanga, abay, nasa linya po natin ng komunikasyon ang ikang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. At malalaman po natin kung kamusta na ang ating mga kababayan mula po dito sa Makabebe, Pampanga. Malalaman po natin at alamin po natin yung mic. Okay. So nasa linya po natin ngayon si Jomel Cruz. Ayan. Siya po ang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. So, Ginoong Jomel Cruz, maya pa abak po sa inyo dyan sa Makabebe. Maya pa abak po, Sir Ray. Hindi ko malaman kung maya pa abak dahil siyempre alam ko yung nangyayari ngayon sa Makabebe. Kabalin? Opo, okay lang. Maya pa rin po kasi buhay pa naman. Oh, yes. Ganang Ginoo. Gano'n talaga. Diba? So, ilang mga bayan sa Makabebe ang hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig baha? Sir, 100% po. Wow. 25 po yung barangay natin. 25 po rin ang flooding, no? Hanggang ngayon. So since almost a month ago. Before po partial lang, pero ngayon talagang buong Makabebe na po pa. Even yung ating town plaza, no? Wow. Yung pong munisipyo inabutan na rin yung ground floor. So ganyan po yung sitwasyon. Wow. Ultimong munisipyo na flooded na rin ng baha. So Yes, there's po. no town, walang bayan na hindi flooded as we speak. Yes po. Wala pong barangay ang hindi flooded as of this moment po. Okay. Pero Yung pong nakalitaw lang yung mga taas ng tulay, no? At saka yung pong yung sa dike, yung barangay na nasa dike po, yun lang po yung nakalitaw, pero maliit na porsyento lang po ng Makabebe yun. alright, ano po ang ginagawa ngayon? Paano nakikipag-coordinate sa inyo ang provincial government, maging ang mga national government agencies para matulungan po kayo dito sa sitwasyong ito, kabalin? Actually, marami na po ang nag-signify ng tulong, no? Kasi regular naman po yung reporting natin sa ating PDRRMO, PDRRMC hanggang sa NDRRMC. So, alam naman po nila. Kaya, at saka si Gov po nag-declare na ng state of calamity for the whole of Pampanga. So,
yun po, malaking bagay po yun kasi may access na natin yung QRF natin para sa quick response sa ating mga kababayan. Actually po, right now, meron tayong mga nasa evacuation centers. We have 15 evacuation sites na minamanage po ng ating management, camp management team. And nasa humigit kumulang pong 600 individuals po all in all. Alright. Ulitin ko lamang po, sir. Ilang evacuation sites at ilan ang nasa evacuation sites natin? Nasa 15 evacuation sites po. Usually, ano po yan, mga eskwelahan na Okay. malapit dun sa may barangay. Mhm. And all in all po, yung individuals na nasa inside evacuation ay almost 600 po as of 6 a.m. this morning. Okay. So, ang wala naman po kayong problema, shortage pagdating sa ikang pagkain, may suporta naman mula sa DSWD. Meron naman po. Actually, we have given 21,000 DSWD boxes just over the weekend po. Sa priority po natin yung talagang tinamaan or apektado dito sa baha. Although lahat naman po apektado na Yeah. talaga, no? So may instruction na rin po ang ating mga barangays to use their calamity fund or yung QRF para po mag-augment, tulungan yung ating mga kababayan, especially yung nasa area of responsibility nila. Alright. So, lahat po... Tapos po, Opo. isa pong problem namin dito, yung paglabas in and out of Macabebe, no? Kasi marami tayong mga trabahante na nagtatrabaho sa labas. So, tayo po ay nagbibigay ng libreng sakay magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi. Okay. So, yun po sa tulong ng ating mga ibang LGU like ng Apalit, meron po siyang pinahiram na truck na matataas, tapos yung Army at saka po yung Coast Guard at pati na po yung Philippine Air Force. So, yan po yung ginagawa natin para matulungan at least, no, kahit paano yung ating kababayan. Okay. Siyempre, sa matagal na pagkababad sa tubig baha, hindi maiwasan ang sakit, sir. Opo. So, kamusta Opo. naman ang pag-assist sa inyo ng Department of Health at ng Municipal Health Office natin? Actually po, katulad namin, frontliner sila, so wala rin silang, hindi po rin sila tumigil sa pag-duty upang matulungan po yung mga kabalen natin, no? Nagbigay po kami ng mga gamot, lalo na yung doxycycline para sa ating mga kabalen, no? Para kung hindi nila maiwasan ang lumusong sa tubig, at least protektado po sila. Tapos tuloy-tuloy pa rin po yung yung serbisyo ng ating mga RHU1 at saka RHU2, pati na po ang district hospital dito sa May Batasan. Okay. So sa ngayon, wala pa naman pong nare-report na nagkakasakit. Ano ba, nilalagnat, nagkakaroon ng diarrhea, o etc. Wala pa naman pong malawa ang ganon, pero normal lang po na yun, siyempre merong magkakasakit dahil nabasa sa ulan. Yes, yes. Kaya we are already declaring yung walang face-to-face na mga schools para at least po hindi na sila mapilitan pumasok pa ng eskwelahan at baka magkasakit lang. So meron naman po tayong alternative learning modality. So based naman po sa DepEd order, alam naman po ng ating mga punong guro kung paano i-handle po yung ganitong mga sitwasyon. Okay. So, at the moment po, kamusta ang weather ngayon dyan sa Macabebe? Maulan pa rin ba? Maulan pa rin? Opo, actually magmula kaninang alas 7:30 hanggang sa oras na to, hindi pa po tumigil yung ulan. From light to moderate, pero tuloy-tuloy po. So, And saka overnight po kagabi, medyo yun nga, nawala na sana yung tubig sa medyo ground floor ng munisipyo, pero dahil
magdamag po yung pag-ulan. So Bumalik. ayan, bumalik na naman. Opo. Okay. Pero kasi para maintindihan ng ating mga kababayan, ano po, sir, ang Makabebe Yes, sir. kasi is a catch basin eh. Along the Pampanga River. Tama ba yun? Tama ba yung assessment na yun? Kami po kasi yung pinakadulo, pinakababa ng Pampanga River Basin. Kami po ng Masantol. Makabebe, Okay. Masantol, yan. Halos yung Paticandaba, San Luis. Yan, kami po yung pinakalabasan ng tubig galing sa Pampanga River Basin, which is manggagaling po sa Nueva Ecija yan. No? Pataas, pababa. Isipin na lang, opo, isipin na lang po natin yung volume of water na manggagaling sa taas, bukod pa po dun sa nahutulog diretso sa ulan dito, bababa po yan sa amin. Alam naman po natin ang Pampanga River ay medyo silted na, kaya yung carrying capacity niya ng volume of water hindi na ganun kalaki at may tendency pong mag-overflow. Kaya Yes. yan po ang nangyayari. Tapos, Sir Ray, sinasabayan pa ng high tide. Oo nga. Last week po, ang high Oo. tide natin, di ba, is 4.9 feet. So, kapag mataas ang dagat, hindi kayang bumaba ng tubig. So, mas malaki po kasi yung pressure ng dagat kaysa sa bumababang tubig. So, ang tendency, pag di makapunta sa dagat, mag-overflow at Yes. pupunta po sa mga barangay na malapit sa Kailugan. Pero, sabi nga po, dahil parang siyam-siyam na to, talagang na-overwhelm po yung ating lugar sa, hindi lang po naman sa atin, no? Kahit yung katabing mga bayan, Itong nagkulang Masantol, din. ining Masantol, kamusta? Ganon din. Bumabaha na rin. mas marami siyang coastal sa atin eh. No? So, mas mahirap din po yung kalagayan niya. Ang mahirap para sa aming dalawa po is yung paano ka lumabas. If you're from Makabebe, paano ka lumabas ng papuntang San Fernando or Apalit or kaya nga po kahit paano nag-ano kami ng libreng sakay. Paano ang DPWH po, ang Regional Public Works and National DPWH natin, ano ang plano nila sa inyo para at least maibsan man lang, kung hindi man mabilis, kung bumabaha man talaga dahil sa sitwasyon mag-subside naman kaagad yung tubig baha dyan. Meron ba silang master plan na presenta sa inyo para matulungan ang Makabebe at iba pang bayan? Meron naman po, a few months ago lang yung pinesent nilang yun. Pero siyempre, this is clear and present danger yung experience natin. Kung man ma-implement yun, it will take years pa. At saka ilang budgetary years pa para makumpleto yung mga yun. No? So, meron naman po. Pero hopefully, maging effective sila. No? We cannot really pero our leaders naman po, especially si Gov at saka yung ating mga congressmen, congresswomen dito, yun nga, isa lang naman po ang clamor nila is to for DPWH to finally design an effective flood control. Dito sa kasi lagi pong sa upstream yung kanilang mga project, pero yung pong dadagdan ng yung downstream. Yung downstream, napakakonti po ng proyekto nila dito para maging tsaka tama yung sabi mo, Jomel nasa downstream kayo, nasa dulo, bukod doon sa pagbaba ng tubig, yung pagsalubong din ng high tide, bukod doon sa tubig, di ba, na galing sa taas. So dapat hindi na po maging issue yung high tide kung maganda yung pinogramang flood control. So, hindi naman po namin nais na matuyo ng todo. At least lang po, kahit 1 week, 2 weeks, pero after that, mapapatuyo natin or mapapababa natin na hindi anong apektado yung
yung transport system, Mhm. yung mga businesses, no, kahit paano nakakapagnegosyo pa rin po kasi ngayon talagang ang laki na po ng economic impact true. nitong That's true. yun pong baha, no, kasi masyadong mataas. Kami po sanay na may baha pero hindi ganito kataas, yung manageable, so we can still live around that, pero itong mga ganitong medyo nagbibigay na ng paralysis sa ating mga kababayan, no, sa pati na sa LGU, no, dahil limited lang yung resources natin, yun, talagang kailangan natin is help from the national na once and for all, bigyan tayo ng effective at na talagang science-based na solusyon sa flooding, no. Hindi lang po mga bebe, pati na yung mga karating bayan namin kasi ano naman yan it's a full of government naman po yung apektado dyan Opo. Alright. With that, kabayan, Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRMO, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Opo. And, Mo rin pong salamat for hearing us. Opo. Ay, salamat din po at dalangin namin na talagang maibsan yung ika nga sitwasyon po ninyo dyan sa Makabebe sa ating mga kababayan dyan. Salamat. Okay po. Ingat po, Sir Ray. Thank you. Okay. Alright. Sa pamamagitan po ng panayam natin kay Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRRMO, mapipilit na po tayo ng isa pang edisyon ng programa Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, ng ating executive producer, Jam Saison, sa Master Control, si Miss Susan Aison, sa Wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At dakala salamat. At bimingat po tayo, mga kabalen, sa Makabebe, Pampanga. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.